Kwentong Bayan. Magandang araw mga kabayan, ito na ang pinakahinihintay ng lahat. Sobrang daming nagme-message sa akin. Ilang minuto na lang, 7 p.m, available na ang lahat ng bracelets natin, pati na din ang ating promo. Nga pala, flex ko lang din ang pinakabago nating item, konsagradong langis panghilot. Pwede natin tong gamitin panghilot sa ubo, panghilot sa lamig, panghilot sa pilay, panghilot sa masakit na katawan. Ito ay merong dasal at binasbasan ng mga albularyo. Nga pala, ito ang pagpipilian sa ating mga promo. Ang unang promo, buy one balaw hoodie, get one free tubig ng banahaw necklace. Ikalawang promo, buy one t-shirt, get one free panyo ng berhen. At ang pangatlong promo, ang pinakahuli, buy 3 items, pwedeng t-shirts, cargo shorts, cargo pants, or pwedeng accessory. Meron kang free na bracelet of your choice. Pwede ang halo isang t-shirt, dalawang shorts, or dalawang bracelet, isang t-shirt, basta 3 maliban sa panyo. Kapag itong promo number 3 ang binili nyo, bago kayo mag-check out, ilagay nyo sa note kung ano ang gusto nyong free na bracelet. Kapag wala naman kayong nalagay, ako na mismo ang pipili ng bracelet para sa inyo, basta 3 ang order. Yun lamang mga kabayan, paunahan na lang tayo mamayang 7 p.m. Advance ako nag-announce kasi maraming nag-aantay. Kaya naman, kita-kits mamayang 7 p.m. para sa ating promos. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Carlos. Taong 1970, probinsya ng Siquijor. Panahon ng tag-init. Abala si Norma sa pag-aayos ng mga paninda ng magsasaka para ibenta sa pamilihan. Sa ganitong paraan, nakakapag-ipon siya sa planong pumasok sa kolehiyo. Norma, hindi ka ba napapagod sa araw-araw na pagbubuhat ng mga gulay papunta sa palengke? Daig mo pa yung kargador sa karitong tulak mo Wika ni Efren. Kaibigan nito ni Norma. Isa sa mga kargador ng pamilihan. Siyempre napapagod. Pero wala naman tayong karapatang magpahinga. Mahirap lang tayo. Wala namang magagawa ang mga magulang ko para mapag-aral ako sa kolehiyo. Nakausap ko si Ninang sa bayan. Kailangan ko lang mag-ipon ng pang-uniform at pamasahe. Siya na daw yung bahala sa bahay sa kamatrikula. Kaya nga nagsisipag ako Gusto ko na talagang tumapak ng kolehiyo. Ikaw ba, Efren? Kontento ka ba kung anong meron ka ngayon? Hindi ka ba nangangarap na isang araw, hindi mo na kailangang magbuhat ng mga karne? Tuwing matatapos ka sa trabaho, parang galing ka sa digmaan Sa dami ng dugo dyan sa katawan mo, magpahinga ka din. Wala ka namang binubuhay, di ba? Wika ni Norma. Huwag mo akong alalahanin, ayos lang ako. At isa pa, maayos naman yung pasahod sa akin ng amo ko. Masaya dito sa palengke, no? Andito mga kaibigan ko. Ano pa bang hahanapin ko? Wika ni Efren. Ay sus, kaibigan lang ba? Alam mo Efren, hanga ako sa'yo Hindi mo naman kailangan magtrabaho dito. Malawak ang lupa nyo. Ewan ko sa'yo kung bakit ka nagtsatsaga sa malansang trabaho. Wika ni Carlos. Iba kila Norma at Efren ang diskarte ni Carlos. Gamit ang retaso na mga kahoy at mga materyales na mahihingi sa pamilihan, bumubuo siya ng mga kariton na pinaparentahan sa palengke para magamit sa mga pag-aakot ng mga produkto papasok at palabas ng pamilihan.
Ayaw ni Carlos sa may hirap na gawain. Palagi niyang sinasabi sa sarili, hahanap at hahanap siya ng problema sa pamilyan na maaari niyang bigyan ng solusyon para mapagkakitaan. Sa diskarte nito, nagagawa niyang suportahan ang ina na hindi nakakapaghanap buhay simula ng malumpo. Dahil sa pakikipagtalo sa lasinggerong asawa, naitulak siya sa hagdanan. Mali ang pagbagsak sa lupa at nabalian ng buto. Matapos nun sumama pa ito sa ibang babae. Dagdag pa ng ama, ayaw niyang mag-alaga ng lumpo at pabigat na asawa. Kaya't 15 anyos pa lang si Carlos hanggang sa magbinata, siya na ang kumakayod para sa kanila. Alam mo Carlos, bilib ako sa hilig mo ah. Isipin mo kumikita ka ng pera sa hilig mong gawin. Mas malaki pa yata yung kita mo kumpara sa mga kargador at tendero dito sa palengke. Wika ni Efren. Oo nga, asawa na lang ang kulang sa'yo ah. Para merong nag-aalaga. Kita mo oh, kumikita ka nga pero napapabayaan mo naman yung kalusugan mo. Kumpara kay Efren, mukhang solido yung katawan. Parang kapag naiipan ka ng medyo malakas na hangin tatangayin ka na. Lagi ka kasing nagpapalipas ng gutom eh. Wika ni Norma. Sa kanilang tatlo, si Carlos ang pinakamatagal na sa paghahanap buhay sa pamilyan. Samantalang si Efren naman, dumating isang buwan mula nang mag-isa si Norma sa pagtitinda sa palengke. Sa araw-araw ganito ang tagpo nila sa pamilyan. Palaging naroon si Carlos at Efren sa pwesto ni Norma. Kayong dalawa ba walang ginagawa? Kanina pa kayo nandito. Wala namang tatangay dyan kay Norma. Kung makapagbantay kayo, nanakawin ba yung kaibigan niya? Kaya walang bumibili sa mga tinda ko Natatakot sa inyong dalawa. Ang mabuti pa, mamasyal muna kayo sa ibang lugar. Huwag niyo kaming abalahin. Naghahanap buhay kami. Wika ni Aling Virgie, tindera sa katabing pwesto ni Norma. Ngumiti lang naman ang dalawang binata. Naghihintay kung sino ang unang aalis. Isang araw, makalipas ang halos isang taong samahan, biglang nawala si Efren ng walang pasabi. Tumigil na ito sa pagiging kargador ni hindi na nagagawi sa pamilihan. Ang alam lang nila Carlos, nagmamay-ari ito ng malaking lupain. Pero hindi na ikwento ng binata kung saan siya eksaktong nakatira. Dahil sa mga naganap, habang lumilipas ang panahon, nakalimutan na din ni Carlos at Norma ang tungkol kay Efren. 2 taon pa ang lumipas. Hindi na naituloy ang pangarap ni Norma na makapagkolehiyo. Lahat ng ipon niya napunta sa pagpapagamot sa amang may sakit. Kaya napako si Norma sa pagtitinda. Habang si Carlos, mula sa mga kariton, nakapagpundar ng 2 tricycle na kagaya ng mga kariton ginagamit sa palengke. Triple ang kita na malaking tulong sa kanilang mag-ina. Norma, gabi na. Pauwi ka pa lang? Ang mabuti pa, sumakay ka na, ihahatid kita sa bahay nyo. Iwan mo na lang muna dyan yung kariton. Ipapaligpit ko na lang sa mga bugoy. Alok ni Carlos kay Norma. Kaya imbis na magtulak pa ng kariton, isinakay na lang ni Carlos ang mga natirang paninda ng dalaga. Maraming salamat Carlos ha. Ang bait mo talaga. Wika ng dalaga. Ang mabuti pa, simula bukas, ako na yung maghahatid sundo sa'yo sa palengke. Para hindi ka na mahirapan. Mas malaki na yung braso mo kaysa sa akin kakatulak mo ng kariton At isa pa, pareho lang naman yung dinadaanan natin.
Wika ni Carlos. 6:30 nang mapadaan sila sa dilim. Bagyang malubak ang kalsada, papasok sa baryo ni Norma. Marahang pinapatakbo ni Carlos ang tricycle. Mula sa madilim na lugar, may tumawid sa kalsada. Mabilis sa mga pangyayari at tila anino lang na dumaan sa paningin ni Carlos. Samantalang hindi naman ito napansin ni Norma. Mukhang nalipasan ako ng gutom ah. Sabihin mo nga Norma, may nakita ka bang dumaan sa harapan natin? Medyo malabo na yung mata ko eh. Wika ni Carlos. Nais niyang makumpirma kung totoo ba ang nakita o namamalikmata lang. Ha? Hindi ko naman napansin ah. Pasensya ka na ah. Tugon ni Norma. Hindi malaman ngayon ni Carlos kung paano makukumpirma ang nakita. Maya-maya pa, may gumulong naman na nyog sa gitna ng daan. Imposibleng mahulog ito mula sa puno. Wala namang nyog na malapit kung saan sila naroon. Isa pa, kulay berde ito. Ibig sabihin bagong pitas lang ito sa puno. Dahil sa pagtataka kung saan ito nanggaling, ang ginawa ni Carlos, iniwas na lang niya ang tricycle at bagyang pinabilis ang takbo. Kakaiba ang pakiramdam niya sa daanang iyon. Tila may kung anong puwersa na ayaw na naroon siya. Ayos ka lang ba, Carlos? Parang balisa ka. Na paano ka ba? Tanong ni Norma. Walang imik si Carlos. Nagpatuloy lang sa pagpapatakbo ng sasakyan. Diretso lang sa harapan ng tingin at hindi lumilingon sa likuran. Ilang sandali pa narating na nila ang baryo ng Dalaga. Saka pa lamang nakahinga ng maayos si Carlos. Namumutla ito at bagyang nanginginig ang mga kamay. Ayos ka lang ba, Carlos? Namumutla ka. Ang mabuti pa, pumasok ka na muna sa loob. Ipaghahanda kita ng kape. Baka mapano ka sa daan eh. Wika ni Norma. Sumunod naman si Carlos. Pilit na pinapakalma ang sarili. Nang makainom ng kape at kumalma, dito lang ito nakapagsalita. Norma, may nababalitaan ka ba sa inyo na kakaibang nilalang? May mga nakikita ka ba sa gabi o hindi kaya yung mga nagpaparamdam? Tanong ni Carlos. Wala naman sa pagkakaalam ko. Kita mo nga oh, nasa labas pa nga yung mga bata naglalaro. Bakit ba? Ano bang nangyari? Tanong ni Norma. Kanina habang nasa malubak na daan tayo, pagkatapos natin malampasan yung nyog na gumulong sa daan, may sumabay sa ating mabalbong lalaki. Nasa gilid ko eh. Sinasabayan yung takbo ng tricycle. Kahit hindi ko lingunin, alam kong nakangiti tapos nakatitig sa akin eh. Kasabay natin hanggang sa bukana ng baryo. Doon siya huminto ng takbo. Akala ko nga atakiin ako eh. Wika ni Carlos. Natulala ang magulang ni Norma. Nakikinig ito sa usapan ng magkaibigan. Ayon dito bagat ang nakita ni Carlos. At kung totoong figura ito ng tao, aswang ang sumunod sa kanila. Mabuti na lang at hindi sila inatake. Dahil sa takot, nagpa siya si Carlos na doon na muna magpalipas ng gabi. Magpapaalam na sana sa magulang ni Norma na igagarahe ang tricycle sa bakuran at doon matutulog. Pero ayon sa ama ni Norma, ayos lang na doon na siya sa sala. Delikado kung sa tricycle lang dahil maaari pa rin siyang magambala ng aswang doon. Kagad namang sumang-ayon ng binata at nakatulog sa sala.
Pero nagising siya sa mga yabag sa labas ng tahanan. Dahil naalimpungatan, sinilip niya kung saan nanggaling ang ingay. Nakalimutan din niya na nasa bahay siya nila Norma. Nang masilip niya ang tricycle, merong nakaupo doon sa lugar. Isang beses pang kinusot ni Carlos ang mga mata sa pag-aakalang dala lang ito ng antok. Pero hindi siya nagkakamali. Yun mismo ang nilalang na sumabay sa kanila kanina. Teka, anong ibig sabihin nito? Bakit kami sinundan ng aswang? Wika ni Carlos sa isipan. Hanggang sa tumayo ang nilalang. Naglakad ito ng normal. Nagulat si Carlos na nasa tabi niya pala si Norma. Pinagmamasdan din ang aswang habang papalayo. Nang mawala ito, naupo ang magkaibigan sa sala at nag-usap. Sa tingin mo, ano kaya yung pakay ng aswang? Nakakapagtaka, bigla na lang sumusulpot dito eh. Siguro napadaan lang, no? Tanong ni Norma. Mula nang maipanganak siya sa lugar, wala namang nabalita ang aswang. Isa ang lugar nila sa pinakakaunti ang kababalagang nararanasan ng mga residente. Hindi ko alam eh, pero kailangan mong mag-ingat. Delikado kung lalabas ka ng madaling araw. Paano kung inaabangan ka ng aswang na yun? Wika ni Carlos. Dahil sa insidente, nahirapan si Norma. Hindi na siya nakakalabas ng maaga at hindi na rin siya pwedeng magpagabi sa palengke. Bukod sa kanila, may iba pang mga residente na nakakita sa aswang. Naging matunog ang usapan at umabot pa sa kabilang barangay. Ano nang plano mo? Mukhang matatagalan pa bago mawala yung gumagalang aswang. Hindi nyo ba naisip na lumipat na lang? Napakaliblib kasi dito eh. Kaya pinupunterya kayo ng aswang eh. Wika ni Carlos. Kahit gusto naming lumipat, saan naman? Alam mo namang eto lang yung pagmamay-ari naming lupa eh. At saka nasa ibang probinsya pa yung mga kamag-anak namin. Wala kaming magagawa kung hindi magdasal. Sana matapos na tong pagsubok na to. Maraming araw at buwan ang lumipas. Hanggang sa nasanay na lang si Norma sa bagong oras ng pagtitinda at pag-uwi sa tulong ni Carlos. Hindi nagtagal. Nagtapat ito ng pag-ibig sa dalaga. Sa mga puntong iyon, 4 na taon na silang magkakilala. Nasa tamang edad na ang dalawa. Kaya kagad binigay ng mga magulang ang basbas nila kay Carlos. Napili ng bagong mag-asawa na manatili sa tahanan ni Carlos kasama ang ina. Mas malapit ito sa palengke, kaya mas ligtas para kay Norma. Nang tumagal, nagtayo na sila ng sariling tindahan sa lugar para hindi na pumupunta pa sa palengke si Norma. Sa tingin ko, mas maganda tong naisip mo. Sana mapalago natin yung tindahan. Wika ni Carlos. Masaya ang usapan. Hanggang sa nakaramdam ng pagkahilo si Norma at pagkaduwal. Doon lang nakumpirma na mag-asawa na buntis si Norma. Ilang araw na din niyang inoobserba ng sarili. Ito pala ang dahilan kung bakit pinipilit niya si Carlos na magtayo na lang ng tindahan. Alam niyang darating ang araw na hindi na siya ligtas na magpapagala-gala sa labas. Mahal, kamusta ang pakiramdam mo? Mamayang hapon may pupuntang manghihilot dito. Nakausap ko sa may palengke kahapon. Naikwento yung tungkol sa'yo. Ang sabi niya, pupunta daw siya nang matignan ka. Wika ni Carlos. Hindi na muna siya pumunta ng palengke ng araw na yun
para tapusin ang ginagawang higaan sa loob ng tindahan. Para kahit papano, magawang magpahinga ni Norma kahit nagbabantay sa tindahan. Minsan kapag matagal itong nakaupo, bigla na lang sumasakit ang tiyan nito. Mahal, anong oras ba yung usapan nyo ng manghihilot? Mukhang hindi na dadating yun ah. 6:00 na oh. Ang mabuti pa maghanap ka na lang ng iba. Baka nakalimutan niyang may usapan kayo. Wika ni Norma. Ang sabi ni Carlos, malinaw ang usapan nila. Malabong makalimutan niya yung usapan namin. Kaedad lang natin yun eh. Imposible namang makakalimutin na siya. Baka naman may ginawa lang, hayaan mo. Kung hindi siya sisipot, marami pa namang manghihilot dyan na pwede kong pakiusapan. Kakalad ka rin ko na mismo dito para hindi na makalimutan. Wika ni Carlos. Para kahit papano gumaan ang loob ni Norma, nakasalukuyan pa rin nakasimangot. Tao po. Tao po. Wika ng babae. Naroon ito sa labas ng bakuran. Nang tignan ni Carlos mula sa tindahan, kagad niya itong nakilala. Mahal, nandito na yung manghihilot na sinasabi ko sa'yo. Ang mabuti pa, maganda ka muna ng maiinom. Ihanda mo na din ang sarili mo. Ako na ang magpapapasok sa bisita. Sa wakas, matitignan niya na yung panganay natin. Magandang gabi. Mabuti naman nakapunta ka. Akala namin nakalimutan mo ng bisitahin ng asawa ko eh. Wika ni Carlos. Ang sabi ko naman sa inyo, darating ako, di ba? May inayos lang ako na isa pang pasyente. Pero, pwede ba akong pumasok? Tanong ni Celeste. Oo naman, halika, tuloy ka sa bahay namin. O mahal, nandito na si Celeste. Tugon ni Carlos. Lumabas mula sa kusina si Norma. Nakangiting binati ang babae. Magandang hapon, Celeste. Ako nga pala si Norma. Maraming salamat sa pagpunta mo ha. Sa wakas matitignan na din yung anak namin. Ang gusto kasi namin ni Carlos, masiguradong malusog yung anak namin. Wika ni Norma. Walang problema. Masaya akong makatulong sa inyong mag-asawa. Tugon ni Celeste. Hanggang sa napansin nito ang pagtataka sa mukha ni Norma. Norma? Pasensya na ha. May bumabagabag ba sa'yo? Tanong ni Celeste. Wala naman. Pasensya ka na din ha. Ngayon lang ako nakakita ng dalagang manghihilot. Ang bata mo pa pala. Magkaedad lang yata tayo eh, pero nakakabilib ba? Marami kang alam sa panghihilot at pagpapaanak. Ang paliwanag ni Celeste. Mula talaga ito sa lahi ng mga kumadrona. Kaya hindi kailang magtaka si Norma sa mga kakayahan niya. Dahil sa mga narinig, napanatag naman ng mag-asawa. Alam nilang alam ni Celeste ang ginagawa. Napakagaan ng mga kamay nito. Ang mabuti pa, mag-usap muna kayo. Maghahanda lang ako ng makakain. Diyan na muna kayo ha. Wika ni Carlos at pumunta na ito ng kusina. Unang inasikaso ni Carlos ang inang nasa kwarto. Pagkatapos ay naghanda naman para sa bisita. Ano nang nararamdaman mo? Saka, anong ginagawa mo kapag sumasakit yung tiyan mo? Tanong ni Celeste habang hinahanda ang kung anong langis na hinahaplos niya sa tiyan ni Norma. Huwag kang mag-alala, Norma. Akong bahala sa'yo, pati na din sa anak mo. Nandito na ang merienda. Wika ni Carlos. Pagkarating sa kwarto, nakita niyang hawak ni Celeste ang siya ng asawa
Pero tulog si Norma. Nandyan ka na pala, Carlos. Nakatulog yata sa hilot yung asawa mo eh. Wala kang dapat ikabahala sa anak nyo. Malusog ang panganay mo. Ilang buwan na lang, makikita mo na siya. Huwag mo lang hayaan na magsuot ng itim ang asawa mo. Hindi natin maiiwasan na may mapadaang nilalang dito eh. Kailangan pula o puti lang ang pantulog niya. Wika ni Celeste. Matapos nito ay tumayo na ang manghihilot at nagpaalam na aalis na. Teka. Magsalabat ka kaya muna nang mainitan yung sikmura mo. Maginaw sa labas at saka ihatid na lang kita ng tricycle. Wika ni Carlos. Tumanggi si Celeste. Wag na, busog pa naman ako eh. At saka nagmamadali na ako. Meron pa akong pupuntahang buntis eh. Wag mo na akong ihatid. Kaya ko naman yung sarili ko eh. Dito ka sa asawa mo. Bantayan mo siyang maigi. Wika nito. Hindi naman nagpumilit pa si Carlos. Nakatanaw na lang siya kay Celeste habang naglalakad papalayo. Nang muling pumasok sa kwarto, may naaamoy siyang kakaibang bango sa paligid. Biglang nakaramdam ng antok si Carlos. Nawala naman ang antok niya nang tawagin siya ng ina. Anak, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka tulala sa pinto? Malamig ang hangin, ang mabuti pa isara mo yan. Makakasama sa asawa mo ang hamog. Kagad namang sinunod ni Carlos ang sinabi nito. Hindi niya napansin na bigla na lang siyang natulala. Tila kakaibang pampakalma ang dulot sa kanya ng amoy ng langis na ipinahid ni Celeste sa asawa. Umaga na nang magising si Norma. Mahal, gising na. Di ba pupunta ka sa palengke ngayon? Agahan mong uwi nang makatulog ka mamayang hapon. Pasensya ka na kagabi. Hindi na ako nakapaghanda ng hapunan eh. Nag-uusap lang kami ni Celeste. Hindi ko na malaya nakatulog na pala ako. Wika ni Norma. Oo mahal, nakita kitang tulog nang pumasok ako sa kwarto eh. Mukhang magaling talaga na manghihilot si Celeste. At isa pa, nagbilin pala siya kagabi. Huwag ka daw magsusot ng itim kapag matutulog ka. Dapat kulay puti o kulay pula lang para sa proteksyon ng bata. Tugon ni Carlos habang nag-aalmusal. Mahal, agahan mong uwi Darating sila tatay mamaya para bisitahin tayo eh. At saka, hahanapin ka ng mga yun pagdating nila. Magdala ka din ng karning mailuluto ko. Alam mo naman, paborito nila ang adobo. Wika ni Norma. Naging abala ng araw na yon si Carlos. Madami ang mga gawain, lalo pat 4 na ang tricycle. May sasakyan din itong bagamat segunda mano. Malaking tulong na para sa kanila. Bandang 3:00, ibinili niya na sa mga tauhan ang pagbili ng karne. Habang siya naman, naroon lang sa sasakyan, abala sa mga talaan ng pautang. Magandang hapon, Carlos. Kumusta si Norma? Sana naman bumuti na yung pakiramdam niya. Eto nga pala, siguraduhin mong ihahaplas niya ito sa tiyan niya bago matulog Makakatulong yan para maging mahimbing ang paghinga niya. Wika ni Celeste. Nang maiabot ang botelya, kagad na itong nagpaalam kay Carlos. Ni hindi man lang siya nakapagpasalamat. Hindi na rin niya nabayaran ang langis na ibinigay ni Celeste. Sa isip naman ni Carlos, talagang maalaga ito sa mga pasyente niya. Kalaunan, bumalik na ang tauhan. Inabot sa kanya ang supot ng karne. Nang makuha kaagad bumiyahe pauwi si Carlos.
Mano po tay? Nay, mabuti naman po. Maayos kayo nakarating dito. Kumusta po si Norma? Tanong ni Carlos. Nasa loob. Tinitignan ni Aling Maring. Nagsama kami ng manghihilot para kumustahin ang apo namin. Akin na yung dalamot, ako na ang magluluto. Sigurado akong pagod ka sa trabaho. Wika ni Tatay Raul. Nagtataka si Carlos. Kagabi lang may kumadrona ng tumingin sa asawa. Bakit kailangan pa ng isa? Pero dahil magulang naman ito ni Norma, para naman ito sa asawa at anak, nagpasalamat na lang si Carlos. Ano ba tong botelya na narito, iho? Abay langis ba ito? Tanong ni Nanay Maria. Mabuti po't nakita nyo. Bigay po yan ng manghihilot na tumingin kay Celeste. Mainam daw po na ipahid sa tiyan ni Norma bago matulog. Para maging maayos yung paghinga niya. Akin na po, iaabot ko kay Norma. Wika ni Carlos. Kinuha nito ang botelya. Kumatok sa kwarto para maibigay sa asawa. Magandang hapon po, Aling Maring. Salamat po sa pagtingin sa asawa ko ha. Mahal, pinapabigay nga pala ni Celeste. Ipahid mo daw dyan sa tiyan mo bago ka matulog. Para maimbing yung pagpapahinga mo. Wika ni Carlos. Ipinasuyo pa ito ni Carlos sa manghihilot para maibigay sa asawa. Pero biglang natigilan si Aling Maring. Mahabaging langit. Abay, saan mo ito nakuha? Iha, alam mo ba kung ano ito? Hay nako kang bata ka. Tanong ni Aling Maring. Nagulat naman si Carlos sa reaksyon ng manghihilot. Bigay po yan ng manghihilot ni Norma. Mainam daw po yan na pampatulog lalo pat naglilikot ang bata. Tugon ni Carlos. Abay, oo naman. Epektibo nga yung pampatulog. Pati lahat ng makakaamoy niyan ay makakatulog kalaunan. Huwag nyo nang papatapakin sa bahay nyo yung manghihilot na yan. Ito ang numero 1 gamit ng mga aswang para makapambiktima. Abay baka magising ka. Wala na ang asawa at anak mo sa oras na gamitin nyo yan. Ang mabuti pa, itapon mo yan o ibaon sa lupa. Huwag na huwag mong bubuksan. Wika ni Aling Maring. Dahil sa mga nalaman, nasindak si Carlos. Gusto man niyang subukan na buksan at amuyin ito. Pero naniniwala siya sa sinabi ni Aling Maring. Isa pa, matagal niya nang kilala ang biyenan. Hindi niya ito dadalhin doon kung wala silang tiwala dito. Pero ang tanong sa isipan ni Carlos, totoo bang aswang si Celeste? Kaagad namang nagsambit ng pangontra si Aling Maring mula sa tahanan hanggang sa tindahan nila Carlos. Sa ganung paraan, kaagad nilang maitataboy ang nilalang. Kung aswang nga ang dalaga, mararamdaman nito ang mga pangontra. Sinasabi ko sa iyo, iho, sa tagal kong nagpapaanak, iba't ibang mukha na ng aswang ang nakita ko. Mga nagpapanggap na mabait at banal na tao. Pero sa likod nito, masahol pa sa halimaw. Huwag nyo lang tatanggalin ng mga pangontra. Kapag kumatok naman, huwag na huwag nyong iimbitahan sa loob ng bakuran niya. Kapag nangyari yon, mawawalan ng bisa ang mga pangontra natin. Wika ni Aling Maring. Napanatag naman si Carlos. Kung pananatiliin lang nila ang mga pangontra at hindi nakakausapin pa si Celeste, magiging maayos naman ang lahat.
Mabuti na lang pala pumasyal kami dito. Iho, mag-iingat kayo. Hindi lahat ng mababait ay totoo. Mas maraming mabait dahil may kailangan sa inyo. Tandaan nyo yan. Wika ni Tatay Raul. Nag-uumpisa pa lang sila na mabuo ang pamilya. Marami pa silang matututunan. Sa isip pa ni Carlos, matiwasay naman ang gabing iyon. Sa tulong ng mga inilagay ni Aling Maring, naging payapa ang isipan nila. Maging ang pagsuot ni Norma ng puting damit ay pinuna ni Aling Maring. Kinakailangan daw ay itim lang, lalo na kapag matutulog. Para hindi magawang makita kagad ng aswang ang bata sa loob. Kapag nakaputi, tila nakahubad lang ang buntis sa mata ng aswang. Dito nakumpirma nila Carlos ang katauhan ni Celeste. Dahil ang lahat ng sinabi nito ay payo lang ng huwad na manghihilot. Bagamat nakarinig sila ng mga paghuni ng tiktik, alam nilang hanggang doon lang ang kaya nitong gawin sa kanila. Madaling araw naman, bumuhos na ang malakas na ulan. Walang tigil ito hanggang sa sumapit ang umaga. Carlos, anak. Kailangan na naming umuwi. Mukhang hindi titila ang ulan eh. Walang bantay yung mga baboy natin doon. Babalik na lang kami nila Aling Maring sa susunod na buwan para sa panganak ni Norma. Mag-iingat kayo dito. Wika ni Tatay Raul. Tay, masyadong malakas ang ulan. Delikado po sa daan. Ang mabuti pa, mahal, ihatid mo muna sila tatay sa bahay. Baka mapano sila eh. Wika ni Norma. Mas maganda po yun, tay. Hindi naman po kami matatahimik kung hindi namin malalaman na ligtas kayong makakauwi. Hayaan nyo na pong ihatid ko kayo. Total, umaga pa naman oh. Mga pagsapit ng tanghali, siguradong nakabalik na ako dito. Wika ni Carlos. Pumayag naman ang mga magulang. Hinatid ni Carlos ang tatlo gamit ang sasakyan. Bahana sa ilang parte ng daanan, tama ang desisyon na magpatid. Magdadalawang oras na biyahe lang, naroon na sila sa barangay nila Tatay Raul. Kaagad namang bumiyahe pabalik si Carlos. Mag-aalauna. Kailangan pa niyang mamili ng mga kakailanganin sa bahay. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nasira ang jeep nito. Kailangan pa itong dalhin sa pagawaan. Hindi niya alam kung bakit bigla itong tumirik. Habang naghihintay, namili muna ito sa talipapa na malapit sa talyer. Ang pangunahing pangangailangan sa pagluluto, kagaya ng sibuyas at bawang, maging kalamansi at mga panimpla. Bandang 5:00 nang maayos ito. Sa kabutiang palad, tumila na din ang ulan. Kaya naging maayos na ang pagmamaneho ni Carlos. Pero sa daan papasok sa barangay, bigla siyang hinarang ng 3 aswang. Mukha itong unggoy at baboy na pinaghalo. Umaangil ang mga ito. Kumikislap ang mga mata kapag tinatamaan ng ilaw ng sasakyan. Nalinti ka na. Bakit ngayon pa? Ano bang kailangan ng mga to? Sumugal si Carlos. Inabante niya ang sasakyan pabangga sa mga nakaharang. Pero nang malapit na ang sasakyan sa mga nilalang, bigla itong tumalon. Napunta sa bubungan ng sasakyan. Nagwawala ang mga ito. Sinubukang hablutin ni Carlos ang asin. Asin, tama, alam ko na. Pwedeng pangontra to. Wika ni Carlos. Kinuha ni Carlos ang asin at kalamansi. Kahit mapait at maasim, kinagat niya ang kalamansi at hinalo sa asin.
Inabangan niya kung may magtatangkabang dumungaw mula sa bubungan. Bigla niyang ipreneno ang sasakyan. Tumilapon ang 3 aswang. Kasabay nito ay lumabas siya. Sinabuyan niya ng asin ang mga ito. Mabilis kumilos sa mga aswang. Isa lang ang nagawa niyang patamaan, habang yung 2 naman ay nagpapaikot sa kanya. Nako, patay tayo dito. Mukhang hanggang dito na lang ako. Wika ni Carlos sa sarili. Tila sumuko na ito. Alam niyang walang pag-asa at hindi niya na magagawang lusutan pa ang 2 aswang dahil ubos na ang lakas niya. Hanggang sa bigla na lang may lumapag sa harapan. Isang matipuno at napakalaking aswang. Kagad sinugod ang 2 kalaban. Malakas ang puwersa nito. Gamit ang matatalas na kuko at ngipin, nilaslas niya ang leeg ng 2 nilalang. Napaisip si Carlos, bakit bigla na lang siyang tinulungan ng isa pang aswang? Carlos, bilisan mo. Kailangan natin tulungan ng asawa mo. Kasalukuyan siyang inaatake ng pangkat nila Celeste. Wika ng nilalang. Pamilyar sa kanya ang boses nito. Tila bumalik ang nakalipas. Efren? Ikaw ba yan? Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Carlos. Hindi na sumagot pa ang nilalang. Pagkauwi ng tahanan, nakapalibot ang 4 na aswang sa bahay nila Carlos habang patuloy sa pag-uusal ng mga orasyon para masira ang mga proteksyon. Pakialamero ka talaga, Efren. Hindi mo pa rin ba nakakalimutan itong mahal mo si Norma? May asawa na siya. Wala ka ng pag-asa. Wika ni Celeste. Nahihibang ka na, Celeste. Tumupad ako sa kasunduan natin. Lumayo ako kila Norma at Carlos, kapalit ng paglubay niyo sa kanila. Pero 'di ba, kayo ang sumira sa usapan natin. Sa tingin mo ba, mananahimik lang ako pagkatapos mong traidorin? Tugon ni Efren. Hindi ako manhid, Efren. Alam kong iniisip mo pa din si Norma kahit ako ang kasama mo. Akala mo ba, hindi ko alam na ilang beses mo nang hinarang yung mga aswang na balak kainin ng babaeng to para magtanda ka. Yang babaeng yan, ipapakain ko sa angkan natin. Wika ni Celeste. Ilang sandali pa, malapit nang masira ang mga proteksyon. Hindi na nakatiis pa si Carlos. Sinabuyan niya ng asin ang mga naroon. Nais niyang makapasok sa loob ng bakuran at maisaayos ang mga pangontrang nakalagay sa lugar. Nang malampasan ng mga aswang, kagad humarang si Efren sa daanan para hindi na masundan ng mga aswang si Carlos. Pare, tumuloy ka na. Ako nang bahala dito. Huwag mong hahayaang may makalapit kay Norma, kahit anong mangyari. Wika ni Efren. Nakatanggap ng kalmot si Efren mula kay Celeste at mga kaanak na naroon. Nakita ito ni Carlos. Hindi niya kayang hayaan na lang ang dating kaibigan na mapatay ng mga aswang. Biglang naalala ni Carlos ang botelya ng langis na pangpatulog. Ayon kay Aling Maring, kahit sinong makalanghap nito, tao man o nilalang, siguradong maaapektuhan. Kinuha niya ang botelya, kasabay ng pagtakip sa muka at ilong para maiwasang malanghap ang laman. Kinuha niya rin ang itak. Muling lumabas si Carlos. Nakitang naroon si Efren at duguan. Nakaluhod na ito at sobrang nangihina. Napabagsak niya ang ilan sa mga aswang. Si Celeste at ang 2 naroon, papalapit na kay Efren upang tuluyan ito.
Wala ka ng puwang sa aming angkan. Traidor ka. Pasensyahan na lang tayo. Akma sanang papatay na si Efren. Hinagisan niya ng tela ang kaibigan at sinabing takpa ng ilong. Binasag ni Carlos ang botelya. Kumalat ang amoy sa lugar. Dahan-dahang nanghina ang mga nilalang. Maging si Celeste. Unti-unting lumuhod at nawalan ng malay. Di bumalik din sa kanya. Masyado kang tuso, Celeste. Kung ano yung ginawa mo, yan din yung ginamit sa inyo. Dinala ng magkaibigan ang mga walang malay na aswang. Doon ito sa kanilang teritoryo. Hinayaan ni Efren na ang mga nakakatanda sa lugar ang magpasya kung ano ang gagawin kay Celeste sa paglabag nito sa kasunduan. Mabangis man kung ituturing ang mga aswang. Pero ang iba sa kanila, may sinusunod na mga batas. Mas malupit ang parusa kung sino mang sasaway sa mga ito. Maraming salamat, Efren, ha? Ang buong akala namin na paano ka na eh. Bigla ka na lang nawala. Pare, bumisita ka sa amin, ha? Huwag mong kakalimutan kapag naipanganak na ni Norma yung panganay namin. Wika ni Carlos. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Palagi ko kayong binabantayan. Ingatan mo ang pamilya mo. Sana huwag kayo magbago. Maayos na nakauwi si Carlos. Wala ring nangyaring masama kay Norma, maging sa nanay at sa anak. Mabuti na lang nagkaroon ng pangontra. Ito ang mga inilagay ni Aling Maring. Kaso nga lang matapos ng araw na yon, wala nang naging balita si Carlos kay Efren. Maging si Celeste ay hindi na nila nakita pa. Tila nahatulan ito ng mabigat na parusa dahil sa nagawa niya. Mabilis na lumipas ang mga araw, buwan at taon. Naging matibay ang samahan ni Carlos at Norma. Lumaking malusog ang kanilang anak. Pero may mga pagkakataon pa rin. Hindi maiwasan ng pamilya. Meron silang nararamdaman. Para bang palaging may nagbabantay sa kanila. Hindi man ito makalapit ng tuluyan. Pero alam nila sa kanilang sarili na nariyan ang kanilang kaibigan. Muli mga kabayan, kita-kits ng 7 PM para sa ating promo. Nariyan ang link ng Shopee sa comment section. Nariyan din ang link ng Hong Kong branch. Nariyan din ang link ng Japan branch. At para naman sa mga walang Shopee, pwede kayong mag-order sa Facebook page ng Lika. Maraming salamat. Kwentong Bayan.